Ang sabi kasi ng utusan ko, aside sa ang mga Japanese is very hardworking, sinabi niya rin sa akin na pag-uwi mo doon sa Pilipinas, i-share mo yung kung ano man yung natutunan mo rito sa Japan. Konnichiwa, watashi wa Rikuso-san aburita desu. Shin Kyoyaku Kyuju Nana no Gyo Kinshose desu. Yamagata Ken, host family, Isao Takida-san desu. In 1997, nagkaroon po ako ng pagkakataon na makasali sa training ng Japan Agricultural Exchange Council. It was an 11 months training na nagkaroon ako ng pagkakataon na makapag-aral sa kanilang modernong pagsasaka doon sa Japan. Ka-assign po ako doon sa Yamagata Ken. Ang host family ko ay si Isao Takeda. At ang commodity na pina-farm niya ay potted flowers, yung main commodity. Mayroon kaming vegetables at saka rice. Alex Aburita's story is not unknown to many, especially to the farmers in Leyte. He started farming in the fertile uplands of Villaconsuelo, Haro, Leyte, where Mount Amandiwing is an arm's reach on one side and overlooks Carigara Bay on the other. More than 20 years ago, he joined an internship program in Japan that has taught him a different perspective on agriculture. Marami po akong natutunan doon sa pagsasaka sa Japan. Isa na yung technology kung paano patubuin yung mga gulay nila, palakihin para tumaas yung ani. Then yung mechanization, yung farming kasi nila doon sa Japan, ginagamitan na po ng machines that time. It's more than 28 years ago, pero high-tech na po ang Japan. Para sa ngayon, yung nagamit ko talaga is yung disiplina at saka hard work. Yun yung napaka-importanting natutunan ko sa Japan. Kasi technology, hindi rin naman tayo nabibehind. Ang problema lang natin, yung mechanization. Ngayon, doon sa isang farm namin is meron na rin tayong mga tractors, meron na rin tayo, nag-purchase na rin tayo ng mga machines. Basta yung para sa akin, yung pinaka-importante is hard work at saka yung disiplina sa sarili. The experience was more than a good jumpstart for what's ahead for Alex and his family. He built his way up as a credible community leader, opening collaborations with different agencies to upscale the farming practices in the area, but not without challenges. Pagbalik ko po dito sa Pilipinas, nagsimula agad po ako ng maliit na farm. Although wala kaming sariling lupa noon, nakitanim lang ako doon sa ancestral land namin. Tapos doon, dahan-dahan na kasama ko yung asawa ko na nagsimula sa farming. Mahirap, maraming mga challenges. Ang Leyte kasi is typhoon prone, minsan malapit na yung anihan, bagyo, tapos wala pa tayong mga rain shelters. So mahirap yung pag-farm natin, pero hindi po ako sumuko. Pag nadapa, tayo uli para magsimula uli. Marami talagang mga challenges sa farming. Minsan pag naka-harvest ka ng marami, mura lang yung bili doon sa merkado. Tapos nung nagsisimula kami, wala pang kalsada. Mahirap yung pagdala ng produkto doon sa bayan, doon sa merkado. Marami talagang mga challenges. Nung nagsisimula kami, naging barangay chairman po ako ng barangay Villaconsuelo for 11 years. Nag-organize po ako ng isang samahan ng mga farmers para mai-share ko yung natutunan ko po doon sa Japan. Actually, nagsimula kami, started from nothing, pero sinundan ko lang kung saan ako dadalhin. Parang sinundan ko lang yung trend. Ang importante, nagtrabaho ka lang, then samahan mo rin ng panalangin sa Diyos na gabayan kami. So yun lang ang ginawa ko. Trabaho, nagtutulungan kami. Ang buong pamilya, kasama na yung buong community. Then hindi ko namalayan na nakagawa na pala kami ng magandang farm. Actually, wala ito sa plano ko kasi gusto ko lang noon is makakain kami 3 beses isang araw, makapag-aral yung mga bata, maibigay ko sa kanila yung mga basic
na needs ng anak ko, makatulong ako sa community. Yun lang po ang dream ko noon. Expanding their reach beyond the province of Leyte, Alex and his family now manage 3 areas: Villa Consuelo Farm Resort, Cuatro Marias Rock Garden, and Cuatro Marias Farm Academy Incorporated. Ang Villa Consuelo Farm ay is 16 hectares integrated farm. Nagsimula siyang maging learning site for Agriculture 1 nung magsimula kami. Pero ngayon isa na po siyang extension service provider na mayroon iba't ibang mga partners. Naging learning site po kami nung ATI is mga 2009 or 2010. So yun po yung nag-a-attend ako ng mga trainings ng ATI. Then pagka 2016, naging farm school na po kami. Nag-apply na kami as farm school sa TESDA. So yun po yung simula nung magkaroon kami ng iba't ibang engagement sa different government agency. Nakita ko kasi na mas may share ko yung technology, kung anong ginagawa ko sa farm pag ginawang farm school siya. Gusto ko rin may share ito sa next generation of farmers para maging sustainable yung technology, yung farming natin masustain for the next generation. So dito po sa Villa Consuelo, mayroon po tayong organic agriculture production in situ, agricultural crops production in situ, poultry production in situ, animal production swine in situ, ruminant production in situ, landscaping in situ, agro-entrepreneurship in situ 3 and 4, rice machinery operation in situ, horticulture in situ 3, mayroon kaming production of quality inbred rice seed certification on farm mechanization. Nakita kasi natin na ang laki ng pagkakaiba ng Leyte at Samar. Although ang Samar at saka Leyte, yung nagdi-divide lang is San Juanico Bridge. So gusto nating makatulong ng ating mga kapwa magsasaka sa Samar. Napadaan kami dito ni Mrs. dito sa Marabot from Burungan. Nakita namin na ang ganda ng lugar. So kaya naisipan naming mag-extend dito sa Marabot. Ang Cuatro Marias Rock Garden, nagsimula po kami noong 2021. Nag-start lang pa kami rito ng mga 2,000 square meters, pero sa ngayon po is 3 hektarya na po yung Cuatro Marias Rock Garden dito sa Marabot. Yung una nating in-offer dito is landscape installation and maintenance in situ. Kasi yung Marabot, tinignan ko yung CLUP nila. From Tacloban going to Marabot, lahat yan is mga tourism area. Pero hindi pa naayos yung landscaping nila. So yun yung pinakauna kong ginawa na para makatulong tayo sa mga resort owner dito sa Marabot, mag-train tayo ng maraming landscaper dito sa Cuatro Marias Rock Garden. Then mayroon din tayong ino-offer dito na agricultural production in C1 and in C2, agro-entrepreneurship in situ, production of quality inbred rice, seed certification on farm mechanization. Sa Cuatro Marias Farmers Academy naman po sa Santa Rita, kung ano yung ino-offer namin dito sa Villa Consuelo, mayroon na din po doon sa Santa Rita. Focus kami doon sa technology training sa ating mga farmers. Then mayroon tayong 2 hektaryang rice, mayroon tayong EV Arc Suite doon. Halos lahat ng inaalagaan natin doon sa Villa Consuelo ay mayroon na po sa Santa Rita, yung Cuatro Marias Farmers Academy. Bawat farm ay mayroon in charge dito sa Villa Consuelo. Since marami na kaming mga activities dito, may mga department heads na. Nagtutulong-tulong po kami, yung buong pamilya. Ako at saka yung asawa ko ang in charge dito sa operation. Then yung panganay kong anak, siya yung in charge sa training. Tapos yung pangalawa kong anak, siya yung in charge sa administrative and legal matters. 2 kong anak, sila yung nagte-take charge dun sa tourism aspect ng farm. Yung unang farm namin is isa sa pinakaunang tourism site dito sa Region 8. So yun, may kanya-kanya kaming role ang bawat membro ng pamilya. Alex's commitment to agriculture has never wavered despite the challenges. This optimistic outlook transcends to how his accomplishments speak for itself. Ang sa akin naman na dapat kasi as a farmer, dapat mag-innovate ka kasi bawal kang mag-stop. Continuous yung learning, tapos yung innovations, dapat updated ka talaga sa mga technology. So actually halos
lahat ng ginagawa ko is dahil sa training ng DA, ng ATI, ng JAEC. Pero yung na-encourage talaga ako to go on farming at mag-innovate palagi is dahil doon na-inspired ako doon sa training ko sa Japan. Nagpapasalamat po ko sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na tumulong po sa akin mula nung magsimula ko hanggang ngayon. At sana marami pa kayong matulungan na kapwa ko magsasaka na talagang nangangailangan ng tulong natin para ma-flip yung living condition nila at saka yung sistema ng pagsasaka ng ating mga magsasaka dito sa Rio Nutso. From one farming community to another, reaping recognitions from various organizations and government agencies, an active farmer leader and agripreneur, Alex Aburita not only generously shared his lifelong learnings with the people who are eager to pursue farming, he continues to strive to be an exemplary farmer for the next generation to aspire to become. Ang sabi kasi ng utusan ko, pag-uwi mo doon sa Pilipinas, i-share mo yung kung ano man yung natutunan mo rito sa Japan kasi bawal yung ikaw lang. Dapat sabay-sabay kayong aangat ng mga kapwa mo magsasaka doon sa iyong lugar. Dapat walang maiiwan, lalo na yung mga least fortunate farmers doon sa inyong lugar. Para sa mga kabataang magsasaka na gustong maka-avail ng program ng JAEC, isa po itong napakagandang programa kasi ito po yung nagpabago ng buhay ko at ng buhay ng buong community dito sa amin. Napakalaki po ang tulong nito sa atin. Basta seryosohin lang po natin kasi lahat binibigay na po ang techniques at saka mga sikreto ng ating mga utosan at ukasan doon sa Japan. So pagbalik dito sa Pilipinas, i-apply kung ano po ang natutunan mo doon sa training. Domo arigatou gozaimasu.